finally, naiintindihan ko na rin kung ano ba yung algorithm na yan. Ilang beses ko nang naririnig yan. At kung gusto mo rin maintindihan kung ano yung algorithm at kung paano to nag-work, kailangan mo mapanood tong video na to hanggang dulo. Meron ako ditong 5 steps. Ayan. Step 1, TikTok, observe your behavior. Step 2, ito, show you more of what you like. Yes. Step 3, ito po yun. For creators to small test group first. Step 4, if high engagement, spread to more people. Ayan. And step 5, if low engagement, stop showing widely. Okay. So, discuss muna natin yung step 1. Kung ano nga ba yung sinasabi dito na TikTok, observe your behavior. Okay? Si TikTok, nanunubok muna yan kung ano yung gusto mo. Yes, tinitingnan niya yung watch time mo sa isang video, kung nagre-replay ka ba o nire-replay or nire-rewatch mo ba yung video, nagla-like, nagko-comment ka, and then shinare mo, tapos nagpa-follow ka. Doon mismo sa creator na yon. So, once na naintindihan na ni TikTok na yun pala yung interest mo dahil ginawa mo yung mga sinabi ko, yung watch time, replay, like, comment, share, and follow, yun, maintindihan na ni TikTok kung ano yung gusto mo o saan ka interested, which is doon napapasok yung step 2. Show you more what you like. Okay? So, pinapakita ni TikTok sa'yo yung mga bagay na related sa kung ano yung mga pinapanood mo, kung ano yung, kung saan ka interesado, dahil na-notice na nga niya kung saan ka interesado eh. So, kapag alam niya na, bibigyan kanya ng mas maraming video na same topic, same style na video na kung saan ka nagpakita ng interest. Okay? So, doon tayo sa step 3. For creators po ito small test group first. So, hindi pala agad-agad na pag nag-upload ka ng video, automatically, mag-i-spread agad yun sa millions of people. Ang nangyayari pala dun, tinitest muna ni TikTok kung ka-engage ba yung videos na ginawa mo. Titingnan niya kung halimbawa sa 50 person, kung yung 50 person na yon 25% doon, pinanood yung video mo ng buong buo, and then walang skip, nag-comment, nag-follow, nag-share, o kaya kahit anong engagement na ginawa doon sa video mo, yun, pag nakita ni TikTok na mataas ang interest ng mga tao sa video mo, siya mismo, nakikita mo, yan, sa step 4 papasok kasi yan if high engagement, spread to more people, siya mismo ang magkakalat ng video mo. Pag nakita niya na bet ng audience mo, o bet na mas marami pa nakakakita yung video mo, 'di ba? Mas marami pa niyang makakakita kasi si TikTok mismo maglalabas ng video mo kahit hindi mo ito i-promote, mga mima ko. So, si step 5, if low engagement naman, so opposite. Si TikTok naman ang magi-stop mismo ng video mo. Yes, hindi niya na yun ikakalat. Kung mapapansin mo kung may mga video ka nag-stop na sa 34 viewers, 50 viewers, doon pala yun. Ibig sabihin, tingnan mo yung analytic mo, kung yung engagement ng mga viewers mo is pinanood ba talaga yung video mo o in-skip lang, in-scroll down agad. Kaya si TikTok nag-decide na i-stop na rin yung spreading ng video mo kasi wala namang may interest. Ganun. Sakit, di ba? Pero ganun talaga siya. So, kung gusto mo ng tips para pagandahin yung algorithm mo, bibigyan kita ng sequence sa paggawa ng video. So, comment for part 2 if you want this video kung interesado ka. Okay? Goodbye! Thank you!